Parehas lang po, mga kababayan. Ibig sabihin, talagang, magkakasama sila at talagang yan ang gusto nilang mangyari. Pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa po sa nakikita ko, mga bossing, na kung bakit talaga sila nagrarally ay dahil po, ano na ngayon, June 1, no? Alas 10:29 ng gabi. Oh, 1 oras at 31 minuto na lang ho, mga kababayan, ados na ng July. Tama ba, July yung sinabi ko? O July, ados na ng July, mga bossing. At kailan po umpisa ng impeachment? 6 po ng July, mga kababayan. Tingin ko talagang yun ang focus niya. Kaya lang, 11,000 o onte, tapos ang sabi wala na nga daw po yung permit para sa INC, hindi natuloy, hindi na ibinigay. 'Di ba? Mamaya natin yan ilagay. Oh. Pero eto muna tayo. Sumagot, no, si Attorney Claire Castro doon sa mga impeach doon sa speech, mga kababayan, ni Manang Amy Marcos. At ito po ang komento. Ayan. O, game, pakinggan natin. Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Lagi naman, sa simula pa lang yan. Kaya nagtataka yung iba, bakit ganun kamping-kampi sa mga Duterte? Etong si Amy Marcos. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely? Sinabi yan, obstructionist. Para kay Marcoleta kasi kinakampihan si Marcoleta. Gumagamit ng fake news para makapanira lamang. At para... Hindi, tsaka naalala nyo yung sabi ni Manang Amy, ano ba yan? May nagbaba, Rena, dito sa ano? Naalala nyo yun? Ano ba yan? Hindi na namin alam kung ano nangyayari dito. Merong nagbaba, Rena. Oh. Yun yung may putukan sa Senado naman no? Kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos dahil malamang hindi nila alam. Yung mga realista yon, yung mga INC. Sakto pagkabanggit ko INC, 666 viewers na po tayo, mga kababayan. Na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi ni Tato, nakakababa daw ng tingin. Natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 29, okay. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jesse Castro, sama ng mga buhaya, natural, kampihan mo, kagaya ng nasa t-shirt mo, no? Kulay berde nga yung buhaya na yan. Diba? Kulay berde, tapos may pula, tapos ito gray, pero ang yung t-shirt ko, no, kulay gray ho yan. Pero ang reflection sa camera, halos puti. Hindi. Tingnan nyo yung buhaya. Ano po? Pula, yung dila, berde, yung katawan ng buhaya, kulay puti yung background. Ano po? Kababayan? Kulay pula yung dila, berde yung
berde yung katawan at kulay puti yung background. Ang galing ano? Oh, basta nabanggit ko lang 'yan. Oh, 'yan. Berde nga yung buhaya, eh. Alam mo na 'yan, 'di ba? Oh, Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. hindi ayaw maririnig ng mga DDS 'yan. Oh, ayaw maririnig ng mga DDS 'yan. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Yan din, ganyan din si Marcoleta, no? Umamin na nakatanggap o tumanggap ng 75 million. Oh. Tapos, biruin mo, ipagtatanggol mo. Sabi ni Chess Master, bumaba tingin ng taong bayan sa INC. Marami pinerwisyo si Baba Extension, parte ng sindikato. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin Double standard, ano, pagka sa kanila, tahimik. Pero kapag ka sa iba, maingay. sinasabi na Pero yung kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi napapatunayan nila. walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Sobrang taas ng tingin ng tao sa INC, sabi ni Jesse Castro. Tingnan niya natin, pakinggan lang natin. Sandali. Hindi, pakinggan lang natin. Sobrang taas daw ng tingin ng mga tao sa INC. Kala ko kanong nangyayari, may rally pala. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita. Kawawa din talaga yung mga maaapektuhan ng traffic na nagtatrabaho araw-araw. Sa tingin ko, yung way nila is nakakabala. Pwede naman siguro sila mag-rally pero yung hindi to the point na parang harangan nila yung buong EDSA. Kasi syempre, naintindihan naman natin yung parang posisyon nila. Posisyon. Parang ang gusto nilang sabihin, perwisyo yung ginawa ng INC. Parang hindi naman nakakataas ng tingin yung ginawa nila. Pero sana hindi to the point na maapektuhan rin yung kapwa nila Pilipino. Mahirap talaga, wala na kaming kikitain. Oh. Wala na kami sa hanap buhay, ubos na. Layo na inikutan namin pag dahil sa rally na yun. Ang laki po ng cost ng traffic na ginawa nila, parang naging problema po siya sa EDSA. Lalo na po Parang hindi naman natutuwa yung taong bayan. Anyway, iiwanan ko na lang po na ganito to. Kayo na ho ang humusga, mga kababayan, kung sa tingin ninyo natuwa yung mga kapwa natin Pilipino. Lalo na po yung naapektuhan o sinasabi nila sila ay naperwisyo nung rally. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Lito Braga, nakita kita dyan. Salamat sa iyong pagsubaybay.